Oh, I really feel terrible. Terrible. Very, very terrible. Ang init ng panahon, asthmatic. Hindi magandang pakiramdam ko. Yes. Kanina pong umaga, yes, okay. Pero nung hapon na uminit ng panahon, ibang klase yung init. Ito yung init na walang kahangin-hangin. Pag ganyan bagsak ang katawan ko, maniwala kayo sa akin. Talagang malit pa lang ako, ganito na ako. So, I'm so very sure. Pag mainit, nako po, ayan na naman po tayo. Okay, so, tonight, malalaman natin yung law and grace dito sa vlog na ito. Pero itong sasabihin ko po, ano po, maging mabait naman sana kayo sa pag-comment ninyo at i-analyze ninyong mabuti yung laman ng vlog. Habang hindi ko pa inuumpisahan, pangungunahan ko po. Kasi malamang, wala naman sa Biblia yan eh. Wala naman sa ganito yan eh. O malamang ayun ang sasabihin ng ilan eh. Kasi ang gagawin ko po ngayon, magbibigay ako ng senaryo. Natural, wala po sa Biblia. Kasi senaryo ang ibibigay ko. Pero yung diwa ng ibibigay ko, biblical. Kasi ito po ay ang kaibahan ng law at ng grace. So, ito na po yung mga nananangan sa kanilang kakayanan to please God. Ito yung mga under the law. Christians under the law. Kristiyano raw sila pero under the law. Pero meron naman dyan yung talagang katulad ng magnanakaw na katabi ng Panginoon nung kanyang namatay, nung siya namatay. Nanangan lang siya sa Panginoong Jesus, period. Sa forgiveness ni Jesus, period. Doon lang. At naligtas, hindi po ba? Itong magnanakaw na katabi ni Jesu Cristo, ni Lord Jesus, wala po yung background sa religion, wala yung background sa kung ano. Magnanakaw nga, meron siyang background sa pagnanakaw, maaring mamamatay tao din, and all that. Hindi natin alam. Pero may background siya sa mga masasamang gawain. Pero sa religion, wala siyang background. Okay. No? So again, be kind to your comments. O kung hindi maganda ang kukomentan nyo, huwag na lang po kayo mag-comment. Ano po? Maging mabuti po tayo. Dahil ito pong kabutihan natin ay pagpapakita na tayo ay nabubuhay sa biyaya. So mag-i-start na po tayo. Meron pang kulog-kulog na ganyan. Nako, talagang sa end times, talagang meron akong background. Hindi ko na kailangan ng background. May panakot na ako eh. Tinutulungan na ako ni Lord Jesus ngayon sa mga panakot ko na background. Thank you, Jesus. Okay. Pag sinabi natin senaryo, ito po ay gagawa ako ng isang pangyayari o kwento ka na po natin. Siyempre, kwento, senaryo. Imbento yung kwento ha. Makinig po, imbento yung kwento. Pero yung tinutumbok ng kwento, yung mga example sa loob ng kwento, totoo po yun. So makinig po tayong mabuti. Okay. So dalawang tao lang po ang karakter natin ngayon. Okay. Isang lalaki na 65 years old. Siya po ay isang mangaral ng Diyos. Siya po ay pastor, kaya pinangalanan ko po siyang Castor. C-A-S-T-O-R. Si Castor. Okay. Bago ko ibigay yung character number 2, kay Castor muna po tayo. Well, si Castor po ay lumaki sa isang evangelical church wherein ang practice sa kanila pong church ay gumawa ka ng mabuti para pagpalain ka. Si Castor po ay nagtatites. Si Castor po ay masasabi po natin na loyal sa mga gawain ng simbahan. At siya po ay masasabi po nating pag nakita ng mga tao, lalo na yung mga napapahanga sa mga religious na mga tao, no, yung mga taong humahanga sa mga religyoso, itong taong si Castor, hahangaan nila. Pero si Castor po may ugali po siya na kapag meron siyang mga member sa kanyang church na hindi sumisimba, kanyang hinuhusgahan. No? Ito po ay kanyang pinagsasabihan na ikaw ay pupunta ng impyerno pag hindi ka nagsimba, ganon-ganon. Ayan ang kanyang practice. At si Castor, isa po siya tao na talagang nananangan sa kanyang gawa para ma-please daw ang Diyos sa kanya.
So meron siyang sinatawag na ibang view pagdating po sa salvation. Amen. At si Castor, meron po siyang tinatawag na pinaniniwalaan nila na meron siyang gift of meron daw siyang gift of prophecy, meron daw siyang gift of healing. In fact, nag-i-slay of the spirit po si Castor. Okay? Nagpa-practice siya ng slaying the spirit. So, marunong po siya magganon. Lahat ng mga gawain sa mga churches, ginagawa po niya. Meron yung natutomba pagka nilay hands niya. Siya po ay masipag po sa gawain. 24/7 nasa simbahan po siya halos. Okay. So, yan si Castor. Meron po siyang 3 anak at ang 2 anak niya ay pasaway. Pero, syempre, kapag kakaharap ang kanilang papa, ang kanilang father, ang mga anak niyang ito ay nagbe-behave dahil takot sila sa kanyang tatay na super strict. Okay? Ang mga anak niya, patutulugin niya, kailangan nasa bed na ng 9 o'clock, gigising ng maaga para sa kanilang morning dawn prayer every 4 a.m. So, disiplinado ang mga anak niya. Okay. At pag nag-pre-preach, ito, makinig po mabuti. At pag nag-pre-preach itong si Castor sa kanyang pulpito, more on sa kung ano yung pwede natin gawin sa Diyos. Ano yung pwede niyang i-offer sa Diyos. Never niyang pre-preach yung finished work ni Jesus. Okay? Madalas niyang takutin ng mga member, kailangan ganito, kailangan ganon, gawin, do. So, yan ang ating character number 1, si Castor. Pasok na po si second character kasi I only intend to make this video, sana 10 minutes, pero 6:59 na po tayo, 7 na po sa oras. So, I think, siguro lalawig tayo ng kaunti. Character number 2. Ang pangalan niya ay si Rebecca. Rebecca. Sino po ba si Rebecca? Si Rebecca po ay isang 18-year-old na masasabi nating babaeng kaladkarin. Pokpok, sa makabagong salita, pokpok natin, no? Siya ay isang bayarang babae. Bata pa lang si Rebecca, nakikipagtalik na. In fact, 11 years old lang siya. May experience na po siya. At nawalan siya ng pag-asa sa kanyang buhay. Siya po ay naging patapon. No? Iba't ibang nakakatalik niya halos gabi-gabi. At siya po ay namamasukan sa isang, syempre, alam po natin, club. Wherein pinipick up po siya ng mga lalaki. At siya po ang star sa kanilang pub house natin o kanilang club. Si Rebecca po ay napilitan sa ganung hanap buhay. Pero lately, parang nawalan na rin siya ng paniniwala sa Diyos dahil si Rebecca, ang paniwala niya, parang iniwan na siya ng Diyos dahil wala ng pag-asa ang kanyang buhay. Okay. So, ayan lang po masasabi natin kay Rebecca kasi si Rebecca po, hindi ko po pwedeng ipalawig yung kanyang karakter kasi puro hindi maganda ang pwede kong sabihin sa kanya. Okay? Isa siyang masasabi natin na babaeng mababa ang lipad. Mahirap kasing sabihin dito eh. O pokpok ka na nga lang natin no, sa makabagong termino. Okay. So, wala tayong masasabi kay Rebecca. Okay, ito. Again, pasok tayo kay Castor. Sino si Castor? Isang pastor. Si Rebecca, isang babaeng hostess. Whore, mababang lipad. Pokpok, name her. Anyway, burasi, whatever. Siya ay isang hindi ginagalang na babae. Siya ay latak ng lipunan. Okay. Pinandidirihan ng ibang mga religious. Ayun! Pasok tayo dito. Pinandidirihan siya ng ibang religious na mga tao. Huwag tularan na all that. Okay? Inuhusgahan siya lagi. Ngayon, ito pong sasabihin ko po sa inyo. Isang araw, one day, isang araw, ganito. Nasa plaza si Castor. Nangangaral doon ng kanyang pinaniniwalaan niyang gospel niya pero perverted ang kanyang dalang gospel. Dahil more on works ang kanyang dala. Okay. Si Rebecca, nandun sa isang puno at si Rebecca ay nagyoyosi. Payosi-yosi. Nilapitan niya si Castor. Hi, Castor! Diba? Lumayo ka sa akin, makababaeng burasi, madumi.
lumayas ka. Ginaganon niya. Ha 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 ka ni Rebecca. Diba? So, right there and there, may dumating na isang, makinig pong mabuti, importante ito, may dumating na isang grace preacher. Ha? May dumating na isang grace preacher. Ang grace preacher pong ito ay papangalanan natin Dominic. Si Pastor Dominic dumating, grace preacher po siya. Ngayon, yung pastor na kung tawagin ay Castor, hindi si Dominic, syempre. Pinakinggan niya si Dominic. Sabi ni Dominic sa kanyang pangangaral, wala tayong anong mang ginawang mabuti dito sa lupa, pero mahal tayo ng Diyos. Pinadala niya si Jesucristo, ang kanyang anak, at ang sino mang maniniwala lamang sa kanya, maliligtas. Nagalit si Castor. Anong mali? Hindi, kailangan gagawa tayong mabuti. Blah, 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 chu. Ayun na po. Problemado tayo dyan. Amen. Pero sa isang banda, may babaeng umiiyak, narinig ni Dominic sa likod niya. Si Rebecca. Sabi niya, Pastor Dominic, gusto ko pong tanggapin si Jesus bilang Lord and Savior ko. Tulad nung sinasabi mo kanina, natanggapin lamang siya. Maniwala lang sa kanya, maliligtas na. Gusto ko po siyang tanggapin ngayon. Pastor Dominic, please. Sa sobrang tuwa ni Dominic, hinawakan niya ang kamay ni Rebecca at nag-pray sila ng salvation's prayer. That very moment, bigyan natin ng time ha? Kasi meron po akong surprise mamaya dito na sasabihin ko kung anong mangyayari. Ito po si Dominic. Habang pinag-pray niya si Rebecca, grabe ang iyak ni Rebecca. Okay? Tinanggap talaga ni Rebecca si Jesus sa kanyang buhay. And right after that, ang sabi niya kay Pastor Dominic, magre-resign na po ako sa clubhouse. Gusto kong ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Yun ang balak ko sa buhay ko. So nagkaroon po ng genuine na repentance dito sa part ni Rebecca. Anong tanggapin lang ka naman ni Castor? Hindi. Kailangan gagawa ka ng gano'n. Blah, 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 chu. Amen. Ngayon, ito na po yung sinasabi ko sa inyo. Hindi alam ng dalawang ito na, uulitin ko po, mga kaibigan ko, mga kababayan ko, ito po ay senaryo. Ang sabi ko, pag senaryo, ako ang gumawa ng kwento. Pero yung pinakadiwa ng mga kwento o ng kwentong ito, biblical po talaga. Kasi alam natin na tanggapin lang si Jesucristo, talagang magkakaroon tayo ng kaligtasan. Totoo po yun. Alam din natin na may mga tao na perverted, na nangangaral ng mga maling gospel. Totoo po yun. At may mga tao po na sinners talaga, na alam natin ang kanilang gawi, na nangangailangan sa Panginoon. Kaya totoo po yun. Okay? At higit po sa lahat, sabihin ko po sa inyo, totoo po ang rapture. Mangyayari ang rapture. Kaya ito po, ituloy natin yung kwento. Hindi nila alam pare-pareho na yun na pala yung araw ng pagbalik ni Jesucristo para dagitin ang mga mananampalataya niya. Amen? May balak pa naman mag-aral si Rebecca, pero sayang, dahil nung hapon na yon nag-rapture na. Ito naman po ay kunwari lang. Amen? Pero totoong magkaka-rapture. Totoong magra-rapture. Pero ibigay natin yung scenario nito for the sake nung tinutumbok kong argumento na sasabihin ko mamaya. Nung hapon na yon, alas 5 ng hapon, nag-rapture. Nakuha si Rebecca, nakuha si Pastor Dominic. Amen? Guess who? Kung sino po ang na-left behind? Si Castor ay na-left behind. Na-left behind si Castor. Why? Yan na. Hanggang dumating na po yung araw ng paghuhukom, fast forward na po tayo, darating ngayon si Jesus Christ, di ba? Haharapin niya yung mga unbelievers. Sasabihin ng mga unbelievers sa kanya, Panginoon, ganito pong ginawa namin, ganyan. Pas pupunta si Castor doon kay Jesus Christ, sabi niya, Panginoon, nagpalayas ako ng demonyo sa pangalan mo, ba't mo ko iniwan sa rapture? Ganun. Yan. Ngayon, si Castor, ipinagmamalaki niya sa harap mismo ni Jesus yung kanyang mga ginawa sa kanya. Nagpapalayas ako ng demonyo sa pangalan mo. Maaga kami nagigising ng mga anak ko,
nangangaral ako sa MRT, sa LRT, kung saan pa, maski pawis na pawis ako. Yun. Sasabihin ni Jesus kay Castor at sa ibang mga taong nandun na gano'n ang mga kaisipan, lumayo kayo sa akin, kayo mga manggagawa ng kasamaan, kailanman hindi ko kayo nakilala. Amen? Yun po yung ibig sabihin nito. Kailanman hindi ko kayo nakilala. Ibig sabihin, kailanman hindi sila na born again. Kasi ang pagiging born again, ito po yung paniniwala lamang sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Wala kang pwedeng idagdag. Wala kang pwedeng idagdag na pwede mong ipagmalaki sa harapan ng Diyos. Nag-gets na po ninyo. So si Rebecca, si Pastor Dominic, na rapture. Naiwan si Castor. I hope na-gets po ninyo yung point ng law and grace. Amen? Tingnan nyo to Si Rebecca na sinasabing masamang babae, siya ang ni-rapture ni Lord. Dahil nagtiwala siya sa ginawa ni Jesus sa cross. Yung nagmamalaki sa mga kasariling gawa niya, si Castor na iwan. I hope magsilbing lesson po ito. At itong video ito, ulit-ulitin po ninyo. Malay nyo itong gamitin ni Lord Jesus para kayong mga medyo hindi pa nakakaunawa sa grace, mabuksan na rin. Bye-bye.